Ang dapat sana ay abot kamay ng pangarap ay gumuhong lahat at nalusaw sa hangin. 3 buwan na lang sana ang hihintayin ng graduating student na si Jade Kirby Barona at sa wakas ay magtatapos na ito sa kolehiyo. Subalit ang lahat ng ito ay nagwakas dahil sa isang madugong krimen. Ano nga ba ang update sa pagkamatay ni Jade Kirby Barona? Hinold up na, sinaksak pa ang isang working student sa Rizal na kanyang ikinamatay. Ang isa sa mga salarin, menor de edad. February 8, 2026, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Rodriguez, Rizal. Tungkol ito sa naganap na pananaksak sa barangay San Jose na nasa kanilang jurisdiction. Agad na nagpadala ng tauhan ng Rodriguez Municipal Police Station para kumpirmahin ang nasabing impormasyon. Ang biktima ay kinilalang ang 21 years old na si Jade Kirby Barona. Sa isang simpleng pamilya lang nagmula si Jade Kirby, ordinaryong pamilya na naghahanap buhay para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang paghihirap ng mga magulang ay nasaksihan ni Jade habang lumalaki, kaya naman naging inspirasyon niya ito para pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Nang makapagtapos ng high school ay tila ba imposible na sa pamilya na mapag-aral si Jade ng kolehiyo dahil sa malaking gastusin sa matrikula, mga libro at iba pang mga kakailanganin. Ganun pa man ay mataas ang pangarap ni Jade Kirby, bagay na hindi naman lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya. Kaya naman sa kabila ng hirap ng buhay ay sinuportahan pa rin nila ito sa pagnanais nitong makapagtapos ng kolehiyo. Kaya naman, nag-enroll si Jade sa Best Link College at kumuha ng kursong Hospitality Management. Habang nag-aaral, ay nagkatotoo na nga ang kinatatakutan ng pamilya dahil sa patong-patong ng mga expenses, hindi lamang sa bahay kundi sa pag-aaral nilang magkakapatid. Kaya naman para makatulong sa mga magulang at mabawasan ang mga isipin ng mga ito ay nagdesisyon si Jade Kirby na maghanap ng trabaho. Agad din naman siyang natanggap sa isang bar. Nagtatrabaho si Jade sa gabi at pumapasok naman sa araw. Bagay na tila imposible para sa iba pero nagawa ni Jade para lang sa kanyang pangarap. May mga pagkakataon na nakakaidlip pa nga si Jade sa klase at sa tuwing makakahanap ng pagkakataon ay panandali ang ipipikit ang kanyang mga mata para makapagpahinga. Dahil pagkatapos ng klase hindi na nito nagagawa pang umuwi para matulog. Mula sa school ay dumidiretso na si Jade sa kanyang trabaho. Madaling araw na natatapos ang kanyang shift at ito lang ang oras niya para magpahinga. Bago muling tumunog ang alarm, hudyat na kailangan niya ng bumangon para maghanda naman sa pagpasok. Araw-araw ay ito ang pinagdadaanan ni Jade Kirby hanggang sa masanay na ang kanyang katawan at isip. 3 buwan na lang sana at sa wakas ay magtatapos na si Jade sa May 6, 2026 graduation. Sa katunayan ay natapos na ang kanilang graduation photoshoot at lahat excited lalo na si Jade Kirby at ang kanyang pamilya. Subalit ang araw na pinakahihintay ng lahat ay hindi na pala aabutin pa ni Jade. Sa kahabaan ng kalsada na ito sa Pamantasan Road, Kasiglahan Village, Area 6 ng Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal, sinasabing naganap ang krimen. Nalaman ng mga pulis na hindi nag-iisa ang biktima na maganap ang insidente dahil maliban sa kanya ay kasama nito ang isang babaeng kaibigan at katrabaho sa isang bar. Sa sinumpaang salaysay ng testigo ay inilahad nito ang buong pangyayari. Ayon sa kanya, February 8, 2026 ng madaling araw ay sabay silang nag-out ni Jade sa trabaho. Bandang 12:30 hanggang 1 a.m. ay sumakay sila sa isang kulay puting tricycle. Madaling araw na at bihira na ang mga sasakyan sa kalsada. Ganon din ang mga namamasadang tricycle. Tahimik na rin ang mga kalsada dahil halos lahat ng mga tao sa oras na iyon ay mahimbing na ang pagkakatulog. Ayon sa kanya ay walang dumadaang tricycle ng mga oras na iyon sa kabila ng matagal na paghihintay nang may dumating na kulay puting tricycle. Pag kulay puti ang kulay ng tricycle sa area ay kolorum iyon o walang permit para mamasada. Ganun pa man dahil sa walang masakyan ay sumakay sila sa nasabing tricycle. Dapat sana ay sa double L sila ibababa nito dahil sa doon siya nakatira. Nais kasi ni Jade na siya muna ang ibababa ng tricycle dahil nag-aalala ito dahil babae siya.
Subalit malayo pa sila sa Double L ay biglang huminto ang tricycle sa madilim na bahagi ng Pamantasan Road sa Kasiglahan Village, Area 6 ng Barangay San Jose. Paghinto, sinabi ng driver na masyadong malayo ang Double L, kaya hanggang doon lang sila nito kayang dalhin. Naiinis man ay wala silang nagawa at bumaba sila at iniwan sila doon ng tricycle. Habang naglalakad ay may nadaanan silang tatlong lalaki na may inaayos na motorsiklo. Nang hiram pa nga sa kanila ang isa sa mga lalaki ng flashlight dahil sa madilim at hindi na mga ito makita ang ginagawa. Ilang sandali pa ay hinablot ng tatlo ang kanyang bag pero tinulungan siya ni Jade Kirby at nagawa nilang mabawi ito. Nang makawala sa mga suspect ay mabilis na silang tumakbo papalayo. Nauuna siya at kasunod niya si Jade. Nang lingunin niya ito ay doon niya na nakita na dumudugo ang dibdib nito. Humintiw siya sa pagtakbo at nilapitan si Jade na unti-unti nang nanghihina at bumagsak sa sahig. Ayon sa kanya, hindi na malaya ni Jade na nasaksak na pala siya ng ice pick. Akala nito ay nasuntok lang siya ng mga suspect sa dibdib. Madilim ang bahagi na iyon kung saan naganap ang insidente at wala ding mga taong dumaraan. Kaya naman kahit anong sigaw niya ng tulong ay walang nakakarinig. Matagal-tagal pa ang lumipas bago may dumaan na tricycle na siyang tumulong sa kanila para dalhin si Jade sa pagamutan. Pagdating sa ospital ay diniklara si Jade the dead on arrival ng emergency doctors doon. Bigla pong may humatak po ng bag ko. Tapos nakatutok na po sa amin yung patalim po. Paglingon ko po, nabiyan ko po siya na may tama na po siya. Kahit na madilim ang lugar ay may nakita silang CCTV cameras na naka-install sa area kung saan nila nakumpirma ang pangyayari. Ang kuha sa CCTV ay tumugma sa salaysay ng testigo, bagamat malabo ang footages at hindi nila nagawang makilala ang mga suspect. Ganun pa man ay malinaw na nakita ng testigo ang itsura ng tatlong lalaki. Tinanong naman nila ang gwardiya ng isang establishment malapit sa area, subalit ayon sa mga ito ay gabi-gabi na madalas silang nakakarinig ng mga kabataang nagsisigawan sa area. Sa ginawang follow-up operation ng PNP noong February 13, 2026 ng gabi, ay may naaresto ang mga pulis na 16 anyos na lalaki. Naaktuhan nila ito na may dalang baril habang nagsasagawa sila ng surveillance at follow-up operation. Na-recover sa kanya ang isang kalibre 45 na kargado pa ng bala. Nang makita ang lalaki ay positibo itong tinuro ng testigo na isa ito sa mga lalaking nagtangkang magnakaw sa kanya at pumatay sa biktima. Bagamat dahil wala pa sa tamang edad, ang suspect ay sinailalim sa medical examination at ibinigay sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office. Sa pagkakaaresto sa isa sa mga suspect ay nabuhayan ng loob ang pamilya dahil sa wakas ay unti-unti nang magkakaroon ng hustisya ang nangyari kay Jade Kirby Barona. Sa huling update ng PNP ayon sa kanila ay patuloy ang ginagawa nilang investigasyon at paghahanap sa dalawa pang suspect. Nangako sila na hindi sila titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang mga suspect. Panawagan ng pamilya na sana ay makonsensya na ang mga suspect at sumuko na ang mga ito para makamit ni Jade Kirby ang hustisya. Already on the ground, continue yung follow-up nila dito sa kaso na to. Tinututukan natin. Talagang we have aggressively pursuing the perpetrators of this gruesome incident. And we will assure the public that we will surely brought to justice the perpetrator of this senior. Bata pa lang ay pangarap na talaga ni Jade Kirby ang maging seaman at makapaglakbay sakay ng barko. At para makamit ang pangarap ay kumuha siya ng kursong hospitality management. Di pa man nagtatapos ay nagpasa na si Jade Kirby ng mga application sa agencies para sa pagsakay sa barko. Pangarap ni Jade Kirby na mapatayuan ng bahay ang mga magulang. Subalit ang pangarap na ito ay hindi niya na maisa sa katuparan. Bahay lang talaga yan, school, bahay. Pag nagmamalaki ko yan pagdating sa ganyang kabaitan. Kasi katuwang ko po siya sa bahay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.